Okay, magandang araw po sa ating lahat mga ka-explore at mga kababayan nandito po sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang oras sa inyong lahat po mga kababayan. At bago po tayo magpatuloy, ako naman po ay makikiusap muli sa inyo sa mga bago lamang dito sa aking channel. Sana po, pakisubscribe naman po yung aking munting channel. Ano po? At huwag nyo na rin po sanang kalimutang i-like yung video para sipagin naman po si YouTube na i-recommenda. Okay, alam nyo po ba mga kababayan, mga ka-explore, ano po? Isa na naman pong undersecretary po ng Department of Education ang umamin. Opo, tama po yung narinig po ninyo. Umamin. Yan. 8 taon na po sa DepEd po itong undersecretary na ito. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay si Undersecretary or Yusek Sevilla. Opo. Undersecretary po ito ng Finance. Medyo talagang ngay high-ranking officer po ito ng DepEd. 8 taon na po siya sa serbisyo sa DepEd. At siya po ay nagsilbi. Siya po ay nagsilbi na po sa 3 secretary ng DepEd. Una po ay sa panahon po ni Secretary Briones. Sumunod ay si Secretary BP Sara. Umamin na first time na nangyari ito sa DepEd. Talagang kauna-unahang pagkakataon na nangyari po ito sa DepEd. At nangyari pa naman dito sa panahon po ni Secretary Vice President Inday Sara Duterte. Nako. Okay, ang pondo ng kagawaran na dapat para sana sa ikagaganda ng kagawaran. Ano po? Particular, para po magkaroon ng maganda at mataas na antas ng edukasyon. At higit sa lahat po, ay para sana sa kapakanan ng mga mag-aaral. Di po ba? At sa pagtatanong po ni Congressman Dong Gonzales kay Yusek Sevilla, nakakagulat itong revelasyon. Opo, nakakagulat na sa panahon lamang po ito ni BP Inday bilang sekretary ng kagawaran, nangyari na nagkaroon ng ganitong pondo. Ano po? Panoorin po natin at pakinggan natin mula po sa Committee on Good Government and Public Accountability hearing ng Kongreso. Congressman Dong Gonzales. Magandang tanghali po sa ating lahat. Nakita ko lang po itong mga dokumento. Nandito po ba si Yusek Sevilla? Hey ma'am, good morning po, good afternoon po. So, pangilang sekretary na po sa DepEd ito? At ilang taon na po kayo sa DepEd? Magandang hapon po, Mr. Chair. Your Honor, I have been with the Department of Education for more than 8 years and I have served for 3 secretaries already. So, who are those 3 secretaries, ma'am? Your Honor, the first one is Secretary Liling Briones. The second one is BP Sara Duterte. And recent po ngayon si Secretary Sani Angara. So, are you the Yusek for Finance, if I'm not mistaken, ma'am? Yes, that's true po, Your Honor. So bilang Undersecretary for Finance, so you're one of the crafting of the budget of the Department of Education at tumutulong po kayo sa fiscal year na dumarating. So tama ho yun, Yusek? Yes, Your Honor, that's true. Well, nakita ko lang po dito, Madam Yusek, kung maaari po, kanino po kayo nakikipag-coordinate pag piniprepare niyo yung budget? Your Honor, for the budget proposal, ang una po nating ihintayin is the budget call of the Department of Budget and Management. So mag-i-issue po sila ng priorities, programs ng ating national government. Kasama na po doon yung mga templates, forms, conditions, criteria. And then yun po ay gagawin natin internally sa DepEd para ma-orient po lahat ng opisina natin na ito yung magiging trust or ito yung direction ng national government. So within DepEd, nakipag-coordinate po kami sa
colleagues or undersecretaries, assistant secretaries, regional directors para po pag nagawa tayo ng budget proposal, ito po ay talagang galing doon sa pangangailangan ng opisina. And proposing amount per line item. Of course, you have the basis, the expenditure of the preceding fiscal year. Yun po ang palakad ng ating departamento. Tama ho ba yun? Kasama po sa budget call ng Department of Budget and Management yung tinatawag na Tier 1. Tier 1, ibig sabihin, i-continue nyo yung operation na lagi pong kailangan ng ahensya. So Tier 1 po yung mga regular programs. Tama po, Your Honor. Madam Yusek, during the preparation of your budget, like for example, so to speak, this fiscal year 2023, did you propose a line item on confidential funds, ma'am? For 2023, we submitted in 2022. Ang submission po natin officially is May of 2022. So, wala po doon sa proposal namin yung confidential fund. So kailan po nyo na ipasok yung confidential funds? Your Honor, technically, submitted na po yung proposal ng 2023 by May. And then, pagdating ng July, August, may bagong administration. So, ang DBM po ay sumulat sa atin to confirm yung proposal na sinabmit noong May. Now, nung pong sinabmit namin yung proposal for 2023 in August, wala naman pong nakalagay na linya na confidential funds sa proposal. Pero, nung lumabas po yung NEP, National Expenditure Program, meron na pong nakalagay doon na confidential expense at 150 million. So Yusek, do you confirm that was the first time that DepEd proposed an item of confidential funds, ma'am? Yes, Your Honor. First time po sa Department of Education na magkaroon ng confidential. So kailan po yun naipasok? That was 2023? National Expenditure Program, NEP 2023 po. So how the amount determined? Paano hindi determine? At paano nyo nilalagay sa line item? Did you enter in the budget of DepEd? And then what's the cost of this insertion, ma'am? Ano ang formula to put it as a line item of DCF? Respectfully, Your Honor, I would like to defer to DBM, to the Department of Budget and Management, kasi sila na po yung nagpasok nung line item na confidential funds sa NEP. If I may, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman. Mr. Chair, I know that this point has been repeated over and over again, but I invite everyone to another angle here. The amount of confidential funds that the DepEd would have appears to have been arbitrarily set and would appear that it was arbitrarily set by the former Secretary and now Vice President.